everyone. Hindi kita magsugod. Kung kita dalay ko, ng Diyos, nagtak na sa buntagon. Salamat, Ginoo, nagdagdag sa mong kinabuhi, Ginoo, ng adlaw. Salamat sa mga paulay. Lord, salamat sa mga panahon ng gihatag ka na mo, Lord. Bendisyon ni ang katapusan na niya karon ng takas sa buntagon. Bless us, O Lord. Tagay kami kaalam, Ginoo, para masabtan na mo ang imong pulong. We ask in Jesus' name we pray. Amen and amen. Now, ang minsay nga itong pagkabasahon ka ng buntagon, kinudlok kinili sa libro sa 1 Corinthians chapter 13, verses 1 up to 13. Medyo mahaba o kinudlok, ibilisan ko lang kung pagkabasa. The Word of God says, kung matunan ka mo yung mga Biblia, pakibukas na lang 1 Corinthians chapter 1, chapter 13, verses 1 up to 13. 1 Corinthians 13, 1 to 13. And I'll be reading in English. The Word of God says, if I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy, I can fathom all the mysteries and all the knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but have not love, I am nothing. If I give all I possess to the poor, and surrender my body to the flames, but not have love, I am nothing. Love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it is not rude, it is not self-seeking, it is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails. But where there are prophecies, they will cease. Where there are tongues, they will be still. Where there is knowledge, it will pass away. For we know in part, and we prophesy in part, but when perfection comes, the imperfect disappears. When I was a child, I talked like a child. Now, I thought like a child. I reasoned like a child. When I become a man, I put childish ways away behind me. Now we see but a poor reflection as a mirror. Then we shall see face to face. Now I know in part, and I shall know fully even as I am fully known. And now these three remains, faith, hope, and love. But the greatest of these is love. Now, ang minsay na dibasa na ito karong pabuntagon, yung minsay na binasa natin ngayong umaga, it talks about the value of love, ang kahalagahan ng pag-ibig. At batay sa minsay na binasa natin ngayong umaga, ang pag-ibig ay inihambing ni Apostol Pablo sa limang mga bagay na pinapahalagahan ng tao. Ang gugma, ikumpara ni Pablo sa limang mga butang na gihatagan na ito og dako kay importansya sa atong kinabuhi. Napunsa man kanay mga butanga, ano mo yung mga bagay-bagay na ito na binigyan natin ng malaking pagpahalaga. Unang-una, binigyan natin ng malaking pagpahalaga yung spiritual gift. Ano pa yung spiritual gift? Patay sa binasa natin, kung magkapagsalita man tayo ng salita ng anghel, o magkakaroon man tayo ng kaalaman na magsalita ng kahit anong lingwahe sa buong bansa. Pero sabi ni Pablo, kung wala tayong pag-ibig, we are nothing. See? Pangalawa, yung knowledge. Love is greater than knowledge. Love is greater than faith. And love is greater than generosity. Meaning, kung mahilig tayong tumulong ng ibang tao sa pagbigay ng kahit anong bagay, magandang bagay yan. Pero but love is greater than generosity. And panglima, love is greater than accomplishment. Kahit ano nang nagawa natin sa buhay dito sa mundo, everything we do, good. But all these things, secondary lang. Love is greater than accomplishment. You see? Pero bago natin tatalakay ng mensahe ito, allow me to tell you a short story. Isang araw, nagsimula nang nagsushooting ang isang movie producer tungkol sa mga kahirapan na naranasan ng ating Panginoong Kristo nang pumunta siya sa bundok ng Kalbaryo. Ginawaan na po ng sine o movie, kaya nagsimula na po silang magsushooting. At gumastos ng malaking halaga yung producer dahil marami hong mga cast, marami hong mga crew na nakisali. At bawat tao ay binabayaran. Kaya yun, malaki ang gasto. Kaya isang araw, nagsimula nang umakyat yung artista, yung bida. Pasan-pasan na ho yung cross na mabigat. Unay na cross na umakyat siya. Yung artista, yun ho ay ginampanan niya ang ginawa ni Panginoong Kristo nung siya ay buhay pa at nagpasano siya ng cross papunta Kalbaryo. Now,
umakyat na siya, tanghali na ng panahong yaon. Gutom na yung artista, uhaw na uhaw, at pagod na siya. At bigla na lang siyang sumigaw, "Direk, magpahinga muna tayo, gutom na ako, uhaw na ako." At dahil sa sinabi ng artista yaon, bigla na lang lumitaw yung isang lasinggero. At nilalait ko yung artista. Sabi niya, "Anong uring Kristo ka ba? Di ba ikaw ang gumanap sa papel ni Kristo? Bakit nagreklamo ka? Paano na kaya kung ipagaw ka na sa krus? Siguro lalo ka pang nagreklamo. Kung ako ang producer, hindi kita bayaran sa kontrata mo. Sinisira mo ang script mo." Sa yun, sabi na lasinggero. Kaya nang marinig yun ng artista, nagalit siya. Habang pinapasalo yung krus niya, ibinabaho yung krus niya, nilapitan yung tao at sinuntok niya. Yun ang nangyari. At karoon pa man, dahil nagkaroon ng kaguluhan, pinangaralan ng direktor, yung artista, "Bakit ginawa mo yun? Bakit pumatol ka sa isang lasinggero? Di ba? Ikaw ang nagganap sa buhay ni Kristo. Ganun ba si Kristo noon? Hindi naman. Bakit ginawa mo yun?" Kaya pinagalitan niya. At karoon, nabigyan siya ng kapatawaran at pinatawad naman. At nagpatuloy yung kanyang pagpasa ng krus ng Kalbaryo. At hindi pa sila nakarating talaga sa pinakatuktok. Bumalik na naman yung lasinggero at nilalait na naman siya. Karoon pa man, sa pangalawang bisis, sinuntok naman din niya. Kaya doon, nagalit na talaga yung direktor at sabi nila, "Tapos na ang kontrata mo. Papalitan na kita ng bago. Hindi mo magampanan talaga ang buhay ng Panginoong Kristo." Umiyak naman siya, nagmakawa, "Direk, tatawarin mo na. Nangailangan talaga ako ng pera. Ako maaari, tatapusin ko talaga ang kontrata nito." Kaya pinagbigyan. At hanggang dumating talaga siya sa krus ng Kalbaryo at naipako talaga siya. At kung naipako na siya sa krus ng Kalbaryo, doon nga, bumalik na naman yung lasinggero. Nilalait na naman siya. Nilalait na naman. Pero wala na siyang magawa din. Nakapako na yung kanyang mga kamay, nakapako na yung kanyang paa. Pero ganoon pa man, nagbitaw pa rin na siya ng isang mga salita na hinahamon pa rin niya yung lasinggero. Sabi niya, "Bantay ka lang. After the resurrection, babalikan talaga kita." Now, ano ba talaga ang gusto kong ipabot sa inyo tungkol sa maikling kwento na yan? What do I want to teach you? What do I want to tell you sa maikling kwento na yan? Ano ba? Alam niyo, napakadali lang sabihin natin, "Ako'y Kristiyano." Napakadali lang. Pero napakahirap ipakita natin ang tunay na ugali bilang Kristiyano. Napakahirap. Pag may manalait sa atin, pag may insulto sa atin, ang gusto natin, makapantay, makaganti. Yun talaga. Pag may salita sa atin ng masama, isa pa lang sinasabi na, 10 na sa akin. Ganun pa tayo Kristiyano. Ganun pa talaga tayo Kristiyano. You see? Kaya, kinakailangan na bilang Kristiyano, tayo ho ang modelo ng ating Panginoong Kristo. Every day, we are carrying our cross. Araw-araw, dala-dala natin yung ating mga problema araw-araw. We are carrying our cross every day. But when someone crosses our way, kung naisa na magsurang-surang sa ato, hindi natin kayang i-control yung ating damdamin. Minsan nagagalit tayo, nanununtok tayo, naninimba tayo, at marami pang iba na hindi karapat-dapat gawin bilang Kristiyano. You see? Napakahirap gawin ang sinabi ng Panginoong Kristo sa Matthew 5:44. Ano bang sinabi ni Matthew? "Love your enemies and bless them." You see? Pray for those who hate and torment you. Kung sa may isulti sa uban sa itong mga kaaway, lisod kayo na ito, balusan kong hugma. So sabi ni Kristo, kung nagaw kakaaway, i-bless mo sila and pray for those who hate and torment you. Sa totoong buhay, napakadali lang lumaban kaysa magpakumbaba. Di ba? Ang experience nyo, ganun. Napakadali lang bumanti kaysa magpakumbaba. Napakadali lang kaysa pagpailog ng lisod buhaton. Nga naman. Tingnan naman tao lang magpunta. But it's not like that. We are born to be like God. And we are the followers of Christ. Ang dapat ipapakita din natin. Kung ano yung ipinapakita ng Panginoon Kristo, dapat ganun din ang ipapakita natin. Kaya, sa Romans 12:18, napakahirap talaga. Napakahirap talaga magpakumbaba. Dahil ito sinabi sa Biblia, Romans 12:18. If it is possible, as for as it depends on you, live with peace with everyone. Lisod kayo, alam ng Biblia, alam ng Diyos, napakahirap talagang gampanan yung ginawa ni Panginoong Kristo. Kaya sinabi ng Biblia, kung pwede lang, kung maaari lang,
magpakita tayo ng kapayapaan, dapat we should love one another. At nagdagan pa sa Hebrews 12:14, make every effort to live in peace with everyone. Isultingin sa maningkamot din kita, sisikapin talaga natin na magpakita tayo ng pag-ibig, magpakita talaga tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Di ba may kasabihan sa Biblia, kung matihon na tayo ng bato, anong igaganti natin? Pamatayin na natin ng tinapay. Luwag ilagay sa garapon. Kaya mahirap na. What does it mean? Meaning, if someone says bad word to us, gantihan mo ng good word para mapahiya siya. At yung pagtulog niya, mag-isip siya, nagtanong siya. Bakit hindi siya gumanti? Yun, tumatalab na yung sinasabi natin. Pero napakahirap gawin niya. Pag kahit mahirap man, sikapin natin, the Bible says, make every effort. Sikapin talaga natin gumanti ng kabutihan kahit anumang ginawa sa atin na mga kasamahan. Hindi naman ibig sabihin na dahil mahirap pakisamahan ng ibang tao. Hindi naman ibig sabihin na mahirap ibigin ng ibang tao. Hindi na natin sila ibigin. Bible says, love God with all your heart, with all your soul, with your mind, with your strength, and love your neighbor as yourself. Love your enemies, pray for them. Yun ang sinabi ng Biblia. Kaya bagay sa minsan na binasa natin yung umaga, binigyan ng Apostol Pablo ng malaking pagpapahalagaan pag-ibig. You see? God, love is the greatest of all. Pag-ibig talaga ang napakahalaga. Mahalaga pa ito sa spiritual gift, mahalaga pa ito sa knowledge, mahalaga pa ito sa faith, mahalaga pa ito sa generosity, mahalaga pa ito sa ating accomplishment. Kaya ang mensahe na tatalakay natin ngayong umaga ay pinamagatan. Sino ba ako kung wala akong pag-ibig? Who are you if you do not have love? Masagot din yan. Anong kayo kung wala kayong pag-ibig? Kaya, paano ba natin mabigyan ng pagpahalaga? Pag-ibig. Ang pag-ibig ay mas mahalaga pa ka spiritual gift. Now, example ho ng spiritual gift. You see? Sinabi ng Biblia, if I could speak the language of an angel, if I could speak all the languages of the world, mas nasalta ko ang lahat ng mga lingway sa buong mundo. Pero kung wala akong pag-ibig, katulad na daw ako ng isang gong o isang symbol. Alam mo ba ano ang gong? Dito sa Japan, makikita ko parang may malaking bell sa mga templo. At doon, may kahoy sila na hinihila. Pag bitaw ng kahoy, boom! Ganun yung gong, parang malaking drum. Pero yari sa bakal, espesyal na bakal. Pag napalo mo, malakas ang sound. Bakit ginagamit? Ano bang purpose nila sa paggamit ng gong noon? Bakit sinabi ni Pablo, if I can speak all the language of the world, if I can speak the language of an angel, but if I do not have love, I am just like a gong. Why? Ganun gisulti mga ni Pablo nga, bisan makasulti ta og sultihan sa anghel, apan kung wala tay gugma sa itong kasing-kasing, mura lang tag-gong. Ngano nga? Kasi yung gong noon ginagamit nila, na tuwing magdasal sila, kinapalo nila yung gong, boom, boom, boom. Anong purpose? Para gisingin daw yung natutulog ng mga Diyos-Diyosan. Para nang gumising na sila, magising sila, makakarinig sila sa kanilang mga dalangin ng mga tao at makakatulong na sila. Dapat gisingin muna para makakarinig, para matulungan tayo. Yun ang paniniwala nila noon. Kaya sabi ni Pablo, it's useless. Why? Kahit masisira na yun ng gong kapalong-palong ng tao, hindi pa rin makakarinig yung Diyos-Diyosan. Why? Because yung mga Diyos-Diyosan yari sa bato, yari sa kahoy, may mga mata naman pero hindi makakita, may mga bungangat naman hindi makapagsalita, may mga kamay pero hindi makakakilos. Walang magagawa. If we can speak all the language of the world, if we can speak the language of an angel, and if we do not have love, we are nothing. We are just like a gong. Magigiba na lang mo yung gong kapapalo. Puputok na lang yung tenga ng mga tao. Hindi pa rin magigising ang Diyos-Diyosan dahil patay. Only God can help us. Because God is alive. Diyos tama nga makakatulong. Hindi ang mga Diyos-Diyosan. You see? Yun nga. Kaya sabi ng Angel, ni Pablo, kahit makapagsalita mo na silang lahat ng mga language. Alam mo, kadalasan sa atin makapagsalita ng Bisaya, di ba? Makapagsalita tayo ng Tagalog. Makapagsalita tayo ng English. At marami sa atin makapagsalita ng Hingo. Meaning, most of us here can speak 4 languages. Pero kung wala kayong pag-ibig sa puso, hindi ka.
manumbaling, hindi ka magbigay ng panahon sa taong hindi ka mag-share ng salita ng Panginoon sa kanila. Why? Because you do not have love. Pero kung may pag-ibig ka, kung makita mo yung tao isang hapon na hindi marunong magsalita, hindi nakakaintindi, someone has to sit down and explain to him this word of God because you love him. Yes! That's the thing. Kung mahal mo yung tao, tutulungan mo para makarinig ng salita ng Panginoon para sila rin ay maligtas. Yes! That's the truth of the word of God. Yun nga ang sinabi ni Pablo na kahit anuman, alam na natin ang salita ng anghel, pero pag hindi pa rin tayo magsasalita sa tao, hindi marunong magsalita ng ating languages, wala din mangyayari. Para lang din tayong boom. You see, yun ang katotohanan na sinabi ni Apostol Pablo. Katulad, kahit marami tayo natutunan mga wika, hindi natin gamitin. Alam mo, napakadili lang sabihin, I love you. But napakahirap sabihin yan. Napakahirap. Napakahirap sabihin, thank you. Napakahirap sabihin, bakit ganun? We have all the languages of the world. We can say it in Japanese, arigato, partly only I know. Pero pag masabi natin na malaking bagay na yun, use what we know. Use it because you love him. You love anyone. Yes, yun ang katotohanan. Now, pangalawa, ang pag-ibig ay mas mahalaga pa sa karunungan. Love is greater than knowledge. Paano ba mangyari yun? Sabi ni Apostol Pablo, kahit alam mo na ang lahat ng mga siyensya, alam mo na ang medicine, alam mo na ang science of agriculture, alam mo na ang lahat. Kahit alam mo, matalino ka, alam mo na ang gamot, ang ano pang gamot sa cancer, kung isa kang doktor. Pero kung wala kang pag-ibig, ganun pa rin, mamamatay pa rin yung mga tao, yung mahihirap dahil hindi sila makakabayan. Alam mo sa Pilipinas, mga matalino ang mga tao na, marami tayong mga doktor na matalino. Pero bakit maraming mamamatay sa ospital? Walang pera, hindi ka gamutin ng mga doktor hanggang hindi ka makadeposito ng 50% of your estimated bills. Wala kang pera. Pero kung mayroon kang pag-ibig sa puso mo, may pera man o wala na, gamutin ang tao. Katulad dito sa Japan, kahit wala kang pera, punta ka sa ospital, gagamutin ka nila. Ang ibig bang sabihin, they have love more than we are. They have love more than we have. We are Christian and the more we have love one another. But mahirap kami niyan para atin. Bakit ganun? Because we do not have love. You see? Yun ang katotohanan. Dahil sa talino, alam mo, ang ating bansang Pilipinas, ilan na bang presidente, mga presidente natin kadalasan, matalino talaga, abogado, mga doctorate degree. Pero kung tingnan natin, ilan na bang presidente sa ating bansa na bilanggo? Nakulong. Marami na. Ilan na ba ang ating mga senador congressman ang nabilanggo? At iba,